Salamat po sa pagpapatuloy, Lolo. Kailangan ko po kasing mahanap kaagad ang aking inay. Baka kasi... Baka kasi aswang ako. Kaya din kita sinuri upang malaman kung hindi ka nga ba aswang. Ganun po ba? Ako si Lolo Miroy. Pumasok ka nga dito nang sa gayon ay masarado na natin itong pinto. Lolo Miroy, aswang ba yun? Ano pa nga ba? Mukhang nasundan ka ng aswang. Ilapag mo yung gamit mo. Hindi ka ba nabibigatan dyan? Bakit ba dito mo hinahanap sa lugar na ito? Delikado ang lugar na ito. Nasakop na ito ng mga aswang. Ibig sabihin, Lo, aswang ka rin? Bago po natin simulan ang kwento, inaanyayahan ko po kayo mag-subscribe bilang suporta po dito sa ating channel. Taon 1995, Probinsya ng Capiz. Sabi kat halos walang tulog si Soli ng gabing yon dahil sa isiping matapos ang isang dekada at kalahati ay makikita na niyang muli at makakasama ang kanyang ina. Isang 25 anyos na binata na 10 taon lamang nang iwanan ng ina sa hindi malamang dahilan. Basta na lamang ito na wala isang araw at walang kahit na sino ang nakakaalam at nakapagturo sa kinaroroonan nito. Noong unay masama ang loob niya sa ina, bakit siya nito iniwan. Ngunit sa paglipas ng mga araw, buwan at taon, bigla niyang naisip, walang ina ang basta na lamang iiwanan ng anak ng walang dahilan. Sakay siya ng bus at walang ideya sa lugar na pupuntahan. Gayunpaman, tiwala siyang makakarating siya sa lugar at matagpuan ang lugar na sinasabi ng kapitbahay na nakakakita sa kanyang ina sa lugar na yon. "Saan tayo, par?" Tanong sa kanya ng konduktor ng bus nang tikitan siya nito. "Sa pinakadulong himpilan daw po, kuya. Doon ang sityo na pupuntahan ko." "Bakit? Saang sityo ka ba? At bakit parang hindi ka naman yata sigurado?" "Sityo Magtubod po. Unang beses ko pa lamang napupuntahan itong lugar na ito. Hindi pa ako pamilyar." Rumihistro ang kakaibang reaksyon sa mukha ng konduktor. Tahimik nitong iniabot ang tiket sa kanya. Tinitigan pa siya nito sa mga mata kaya nakipagtitigan din siya rito. Umikot ito hanggang sa matapos nitong tikitan lahat ng pasahero. Pagkatapos ay bumalik ito sa likuran at dahil sa kanyang tabi lamang ang bakanting upuan ay doon na ito umupo. "May kaanak ka ba sa sityo Magtubod, par?" Muli na namang tanong sa kanya ng konduktor. "Nanay ko po, hahanapin ko doon." "Hahanapin lang?" "Oo may isang kapitbahay kasi kami na nakapagsabi sa akin na nandun ang aking inay." "Pero wala kang ideya sa lugar na pupuntahan mo?" "Wala po eh." Isang matandang babae ang lumingon sa kanila. Masama ang titig nito sa konduktor at huling-huli yon ni Soli. Tinapik ng konduktor ang kanyang balikat, sabay nitong ibinulong na, "Mag-iingat ka dun." Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon sa narinig mula sa konduktor. Tanto niyang may pag-aalala ito sa kanya. Pero bakit? Bakit ito nag-aalala sa kanya? Hindi rin naman sila magkamag-anak. Tumigil ang bus sa isang himpilan. Ang buong akala niya doon na ang bababaan niya, kaya magliligpit na siya sana ng kanyang gamit. 5 oras na rin ang kanilang biyahe at nangangali na ang kanyang puwetan. Ngunit hindi pa yon dahil may 3 oras pa na biyahe bago marating ang lugar. "Tanghalian muna tayo, par. Nakakapagod din ang biyahe." "Akala ko po ito na yon." "Nako, malayo-layo pa. Kaya nga kumain ka. Kailangan mong mabusog dahil sa hindi mo alam kung ano makakasalamuha mo ron." Diretso na siya nitong tinalikuran kaya napaisip siya kung ano bang ibig nitong sabihin. Bumaba na lamang din siya at naghanap ng karinderya na pwedeng kainan. Saktong pag-akyat niya ng bus ay siya ring pag-akyat ng driver. Umusad na rin ito matapos ang ilang sandali. 3 oras ang makalipas ay sa wakas, narating na rin nila ang huling himpilan. Mangilan-ngilan na lamang ang mga pasaherong sakay at kadalasan ay matatanda. Hindi niya alam kung sino ang magiging kasabayan niya patungo sa sityo Magtubod. Hiling niya ay meron nang sa ganon
ay hindi na siya mahihirapan. Lumapit siya sa paradahan ng tricycle at nagtanong-tanong. Nako iho, bumabiyahe kami doon. Pero malayo at talagang kailangan mo pang lakarin ng talagang sityo papasok. Tagong sityo na yun wala pang kalsada na talagang papasok sa loob. Meron dati pero nasira na dahil sa ulan. Saka hindi na rin pumapasok ang mga driver doon simula nang may matagpuan na driver doon na wala ng buhay at wasak ang tiyan. Mahabang kwento ng isang driver. Doon mismo sa sityong yun nangyari? Oo, pugad daw talaga yun ng mga aswang. Kung meron mang hindi aswang, iilan lamang. Natahimik siya nang marinig yon. Mukhang ayaw din naman niyang maniwala. Ganon pa man ay hindi siya dapat maging kampante. Nagpatid siya kahit hanggang doon lang sa sinasabi ng driver. Medyo may kalayuan din yon, ngunit sabi nito, malayong-malayo rin daw ang nasabing sityo pagkababa sa babaan ng tricycle. Basta itong sirang kalsada na ito ay diretso na sa sinasabing sityo. Diretso na ito. May 3 ilog ka lamang na madaraanan. Ngunit mababa naman ngayon dahil tagaraw. Basta, kailangan mong makarating kung sino man yung dadayuhin mo ron bago pa man dumilim. Payo sa kanya ng driver pagdating nila sa babaan. Tumango lamang siya. Walang kasiguraduhan kung mahahanap ba niya ang tahanan ng ina o kung tunay nga bang naroon ito sa sityo magtubod. Pagbabaka sakali lamang din ang kanya. Nilakbay niya ang kahabaan ng lubak-lubak na daan. Hapon na yon kaya minadali na niya ang kanyang mga hakbang. Nasa utak pa rin niya ang sinabi ng lalaki tungkol sa mga nakatira sa sityo magtubod. Kalagitnaan ng kanyang paglalakad nang marinig niya ang iyak ng bata. Nasa kasukalan yon ng gubat. Sa gilid lamang din naman ang daan. Nag-alinlangan siyang lapitan nito. Paano kung nagkukunwaring sanggol ngunit isa pala yung aswang? Malapit na ring magdilim kaya nag-aalangan siyang lapitan yon. Ngunit ang boses ng batay nakakaawa na tila ba nasasaktan. Kaya hindi niya matiis. Paano kung totoong sanggol ngayon, biktima ng isang aswang? Sinuong na niya ang masukal na lugar na yon. Ngunit nasorpresa siya sa nilalang na bumungad sa kanya. Hindi yun isang sanggol kundi duwende. Tulungan mo ko, kaibigan. Parang awa mo niya. Sino ka? Anong nilalang ka? Isa akong duwende. Tulungan mo na akong makawala sa buhay na baging. Hindi niya ako bibitawan. Anong gagawin ko? Putulin mo nang sa ganun ay makawala ako sa kanya. Agad niyang naalala ang maliit na kutsilyo na nakatago sa kanyang sinturon. Agad niya yung dinukot. Pagkatapos ay walang alinlangan na nilaslas ang bahagi ng baging na nakapulupot sa katawan ng duwende. Dahil doon ay nabitiwan ng duwende na agad din naman niyang nasalo. Ayos ka lang ba? Naku, salamat kaibigan. Salamat sa tulong mo. Kung hindi ka lumapit, tiyak na naninigas na lang ako dito. O di kaya naman ipagkain na lamang ako ng mga halimaw. Mga halimaw? Ano yun? Mga higanteng may isang mata. Hindi lang mga tao ang biktima at pagkain nila. Pati rin kami. Ganun ba? Bakit iyak ng sanggol yung narinig ko kanina? Dahil sa hindi ako maririnig kung boses ko ang gagamitin ko, kailangan ko nang gumawa ng paraan. Ginamit ko ng kapangyarihan na mayroon ako. Kaya naman pala. Salamat kaibigan. Ako si Agol. Pwede mo na akong maging kaibigan mula ngayon. Nakakatuwa naman, hindi ko inaasahan ito na sa aking paglalakbay sa hindi pamilyar na daan ay may makikilala pa akong isang nilalang na noon sa kwento ko lang naririnig. Ako nga pala si Soli at masaya akong magkaroon ng kaibigan na kagaya mo. Ganon din ako, masaya ako sa ginawa mong kabutihan. Kung wala kang mabuting puso, hindi mo papansinin ang pag-iyak na yon. Saan ka nga ba paroroon at padapit hapon ay naglalakbay ka pa rin? Oo, hinahanap ko ang aking ina na 1 dekada at kalahati ko nang hindi nakikita. Nandito sa lugar na ito? Oo, kaya nandito ako. Kailangan ko makita at makasama ang aking inay bago magdilim. Kung hindi baka atakihin ako ng mga aswang. Lugar talaga ito ng mga aswang kaya tinatanong kita kung dito sa lugar na ito ang iyong ina. Mapanganib sa buhay ng isang tao ang lugar na ito. Kwento pa nito. Dumapo ito sa kanyang balikat kaya nagpasya na siyang magpatuloy sa paglalakad. Habang naglalakad ay patuloy din ang kwento nito.
At panay ang kanyang tanong dito. Mapanganib? Oo, kaya halika. Dahil magkaibigan tayo, sasamahan kita. At eto, tanggapin mo. May iniabot ito sa kanyang isang bagay. Parang maliit na bato na kulay itim. Bigla siyang napakunot ng noo. Naalala niya ang kwento ng lola niya na noon sa mga aswang. May mga mutyang mga ito na kulay itim na perlas. Kaya ito agad ang nasa isipan niya. Aswang ka rin ba? Ano? Bakit mo naman naisip yan? Nakakagulat ka naman. Anong tawag sa akin yan, duwending aswang? Saka ang pangit ko siguro tingnan pag nakasubsob sa katawan ng biktima. Ano ba naman yan, Soli? Bakit kasi meron ka niyan? Mutya ng aswang yan, di ba? Sino may sabi sa'yo? Oo, mutya ito pero hindi ng aswang, kundi mutya ng duwende na pwede mong pangontra sa mga aswang. Naku, pasensya na. Akala ko kasi mutya ng aswang. Ganyan din ba yung mutya nila? Naikwento din kasi sa akin ng lola ko yan dati eh. Ang lola mo ba aswang? Hindi ah. Hindi, biro lang. Pero, oo, itim din ang mutya ng mga aswang. Pero higit na malaki yun kaysa rito. Alam mo bang nakipagagawan pa ako sa kapre, makuha lang ito. Ang mga mutya kasi ng kalikasan ay nagbibigay ng karagdagang kapangyarihan sa amin. Kaya ang mga kagaya namin tuwing hating gabi lamang at kabilugan ng buwan. Doon lang kami gumagala. Dahil mas nagpapakita ang mga mutya na karamihan. Naaliw siya sa naging kwento ng duwende. Habang nagkukwento ito'y patuloy ang paglalakbay niya at nakapatong lamang ito sa kanyang batok. Hindi niya namalayan na magdidilim na at wala man lamang siyang matutuluyan gayong dayo lamang siya sa lugar. Lagot ako nito, Agul. Saan naman ako nito makikitira? Padilim na oh. Huwag ka mag-alala. Malapit na tayo sa mismong sityo. Tanaw na ang maraming bahay. Tiyak naman akong isa sa mga tahanang yan ay patutuluyin ka. Sana naman. Huwag ka mag-alala, meron yan. Saka magpapatuloy sa iyo ay isang normal na tao. Kasi kapag aswang, mararamdaman ng mga yon ang mutyang taglay mo. Mangangati sila at ipagtatabuyan ka. Buti naman kung ganun. Salamat nga pala sa mutyang ito, Agul. Wala yun. Hangad ko ang iyong kaligtasan dahil niligtas mo rin ako. Napangiti siya sa sinabi nito. Buti na lamang pala talaga at may ugali siyang mapag-alala at matulungin. Nakakatulong yon sa kanya. Nagkaroon siya ng kaibigang hindi kagaya niya sa hindi inaasahang pagkakataon. Matapos ang ilang oras na malayong paglalakbay ay sa wakas, nakarating na rin siya sa unang bahay ng sityo. Agad siyang nangapit bahay. Narinig niya agad ang boses ng isang matandang lalaki. Hinintay niya ang pagbukas ng pinto. Agad siyang yumuko at humingi ng magandang araw. Sino sila? Tanong sa kanya ng matanda. Magandang gabi po, Lolo. Ako po si Soli. Galing sa bayan ng Santa Marieta. Bala ko lang pong hanapin ang aking ina rito sa sityo. Anong pangalan ng iyong ina? Gloria po. Maraming Gloria rito. Saan kita banda ituturo? Halika nga. Sinuri siya nito. Tinitigan sa mga mata at pagkatapos ng ilang sandali ay tumango na ito. Bakit po, Lolo? Wala naman, naniniguro lang. O halika na, pasok ka dito sa loob. Dali na, gabi na't delikado sa labas. Bukas na natin hanapin ng iyong inay. Naku, salamat po, Lolo. Salamat sa pagpapatuloy. Pero kasi kailangan kong mahanap agad ang aking ina. Baka kasi, Lolo. Baka aswang ako. Kaya nga din kita sinusuri upang malaman kung hindi ka nga ba aswang. Ganun po ba? Ako si Lolo Miroy. Pumasok ka nga rito nang sa ganun masarado na itong pinto. Bigla namang may dumaan na wakwak sa bubong ng bahay ng matanda. Kaya napatingala ito habang siya naman ay nagmamadali ang hakbang papasok sa loob. Ano yun, Lolo Miroy? Aswang ba yun? Ano pa nga ba? Mukhang nasundan ka ng aswang. Ilapag mo yung gamit mo. Hindi ka ba nabibigatan? Agad niyang kinuha ang alporahas sa kanyang likod at inilapag sa sahig na tablon. Lumang bahay yon, subalit halatang antigo at gawa sa matibay na uri ng kahoy. Tiyak akong matagal na itong bahay niyo, Lolo Miroy. Napakatibay at napakalaki. Mag-isa ka lang po ba rito? Oo, tama ka. Ito ang antigong bahay sa lugar na ito. Mag-isa lang ito sa lugar na ito at gawa pa ng aking lolo.
Daang taon na itong bahay. May kasama ko dito pero nasa bakasyon siya ngayon. Babae, spoiled sa akin yon. Akala ko po mag-isa ka lang dito, Lo. Ang lungkot sigurong tumira sa ganitong kalaking bahay ng mag-isa. Malungkot talaga, 13 kaming magkakapatid, kaya may 3 malalaking kwarto itong bahay. Iba sa mga lalaki, sa babae at sa aming mga magulang noon. Nang lisanin ng ibang bahay na ito, naging malungkot ng lahat sa akin. Yung iba kong kapatid nasa Amerika hindi na ako maalala pa. Nababanaag niya ang kalungkutan sa mukha ng matanda. Ngunit bigla itong nawala nang ibahin nitong biglang kanilang usapan. Oo nga pala, bakit nandito ang nanay mo sa lugar na ito? Delikadong lugar ito. Nasasakop ito ng mga aswang. Ibig sabihin, Lo, aswang ka rin? Lokong bata ito hindi ako aswang. Ang pamilya ko ang nagmamayari ng lupaing ito. Kaya lang may isang pagkakataon na naging kapos kami sa pera. Na ospital ang nanay ko noon at kailangan maoperahan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang pinuno ng aswang ang nakabili ng kalahati ng aming lupain. Ang layunin ng aswang na yun ay dalhin dito ang kanyang angkan. Nagparami na nagparami. Buti hindi ka pa napapahamak, Lolo. Lahat kaming magkakapatid, maging ang ama namin noon ay binigyan ng porselas upang proteksyon sa mga aswang kapag nakikita nilang suot namin yon kahit sa kalagitnaan ng gabi. Kahit naglalakad kami sa daan, mag-isa ay nilalayuan nila kami. Ayos po yun Sandali, may nakatago akong isang porselas dito. Sa tatay ko pa ito noong namatay siya. Kinuha namin kasi baka kailangan pagdating ng araw. Baka para sa'yo ito talaga. Mabilis itong naglakad patungo sa isang kwarto. Naiwan siya at kaninang panananahimik ang kaibigang elemento. Nasa tamang bahay ka, Soli. Ang matandang yan ay may busilak na kalooban. Tiyak ako matutulungan niya tayo. Tama ka, Agul. Mukhang siyang makakatulong sa akin dito. Sagot niya sa elemento. Muli siyang natahimik nang biglang bumukas ang pinto sa isang kwarto kung saan pumasok si Lolo Miroy. Bitbit nito ang isang pulselas na kahawig ng nasa bisig nito. Eto na, sa'yo na ito. Matutulungan ka niyan, iho. Napakabuti po ng iyong puso, Lolo Miroy. Gayong dayo lang po ako sa lugar na ito. Nakikita ko namang mabuti kang tao at karapat dapat na tulungan. Huwag kang mag-alala. Hanggat hindi mo nahahanap ang iyong inay, bukas naman itong aking bahay. Pwede kang dumito habang naghahanap. Talaga po, napakabuti niyo po, Lolo. Yan lang ang maiiwan nating alaala sa mundo, ang kabutihan. Kasi kapag gumawa tayo ng kasamaan, aanyihin natin ay kasamaan din. Totoo po yan, Lolo, saka kapag ang isang tao ay mabuti, kahit ilang dekada na siyang wala, hindi yan malilimutan ng mga nakakilalang buhay at nagpasalin-salin yan sa bibig ng mga tao hanggang sa ang kabutihan ay magiging makasaysayang kwento. Napangiti sa kanya si Lolo Miroy. Kanina pa niya napapansin ng iba-ibang boses at batid niya ng mga asubang yon. Kaya ipinagtaka niya ito. Hindi ba dapat hindi ka ginugulo ng mga asubang na yan, Lo? Tinitingala ka dapat nila dahil sa inyo ang kalupaang kanilang tinitirhan ngayon, saka may suot ka pang proteksyon na bigay ng kanilang pinuno. Ang porselas ay proteksyon sa malapitan. Kapag ganitong malayo sila, hindi nila mararamdaman ang kapangyarihan ng enerhiyang taglay nitong suot natin. At kung bakit narito ang mga yan ng aabala, iyon ay dahil naaamoy kanila. Alam nilang may dayo sa lugar na ito. Buti na lamang dito ka sa bahay ko tumuloy. Hindi ka ng mga yun masasaktan. Salamat po talaga, Lolo. Hayaan mo lang ang mga yan hanggang sa pag-iingay lang naman ng mga yan Niyaya siya nitong kumain, kaya agad siyang sumama. Tamang-tama dahil kanina pa siya nagugutom. Ginataang gulay ang ulam ng matanda sa kaisdang dalagang bukid. Napasarap ang kanyang kain at nagpasalamat siya kay Lolo Miroy sa masarap na hapunang iyon. Pagkatapos kumain ay itinuro din siya agad nito sa isang kwarto. Sa pagod niya kinabukasan na siyang nagising, walang pakialam sa ingay ng mga aswang sa paligid. Lumabas siya ng bahay at naabutan niya ang matanda na nagpapakain ng mga alagang manok. Ang dami nitong alagang tandang panabong. Malawak din ang babuyan nito. May bahay ng kambing sa gilid ng babuyan. Magandang umaga, Lolo Miroy. Ang dami mo naman pong alagang hayop.
gising ka niya pala. Abay oo, itong mga alaga kung ito ang kabuhayan ko. Ito namang mga tandang na ito'y libangan ko. Tuwing linggo kasi may sabong dito. Kalaban kong mga sabongero rito'y madalas mga aswang. Minsan panalo, minsan naman ay talo. Pustahan din po ng pera, Lolo. Oo, syempre, pera. Sabi nila takot sa pera ang mga aswang. Nagpapatawa ka ba? Mayaman nga ang ibang aswang, paano sila takot sa pera? Ang kalansing ng barya ay masakit sa kanilang tenga. Saka sumpa rin sa kanilang paglipad ng barya. Hindi sila makakalipad kapag mayroon sila nito sa bulsa. Mabigat para sa kanila ang barya. Ganun pala, ako na maglilinis ng babuyan, Lo. Saka ako na rin po magpapakain. Marunong ka ba? Oo naman po, Lo. Bakit naman hindi? Madali lang po ito eh. Agad niyang kinuha ang 2 balde. Nagsandok ng tubig sa balon saka nilinis ang bahay ng babuyan. Siniguro niyang malinis ito at wala na ang amoy bago binigyan ng makakain. Magaling ka palang mag-alaga ng baboy. Salamat sa pagtulong sa akin. Wala po yun, Lo. Pagkatapos nating mag-almusal mamaya, sasamahan kita sa bahay ng isang nagngangalang Gloria. Kung hindi yon, baka ang isang nasa likod pa ng bukid na yan. Kailangan pa nating akyatin yan kung sakaling siya ang hinahanap mo. Sasama ka po, Lo. Wag na siguro, ako na lang. Ang layo po, mahina ka na. Baka kung mapano pa po kayo. Sanay ako sa malayong lakad kahit matanda na. Yang ganyang layo, sisiw lang yan. Napahanga siya sa matanda nang marinig yon. Pagkatapos nilang gawin lahat ng trabaho ay nag-almusal silang sabay. Gaya ng pangako ng matanda ay sinamahan siya nito sa bahay ng isang nagngangalang Gloria. Nang makita niya itong nakadungaw sa bintana, napaiyak agad siya. Kahit may katandaan na ang mukha nito ay hindi pa rin siya makakalimot. Ito ang kanyang ina. Alam niya yon. Magandang araw. Ikaw si Gloria, hindi ba? Anak mo. Hindi natuloy ang sasabihin ng matanda nang makitang umiiyak na ang ginang mula sa bintana habang nakatitig ito sa kanya. Siya man ay ganun din, hindi rin maiwasang mapahagulgol. Tumakbo ito palabas at napaikbi ng nasa kanyang harapan na. Suliman, ikaw nga yan, ang panganay kong anak. Niyakap agad siya nito ng mahigpit, maging siya'y napayakap dito. May iyak na sana siyang muli ngunit natigil yon nang biglang maamoy ang malansa nitong amoy. Hindi niya alam kung sa damit ba o sa kamay nito ngunit pilit niyang huwag na huminga nang matagal at iniwas ang mukha palayo upang huwag maamoy yon. Agad din itong bumitiw sa kanya na tila ba nagulat at napaso nang madigit sa kanya ang katawan. Isang dalagita at isang binatilyo ang nakadungaw sa bintana, nakatingin sa kanya. Kung hindi siya nagkakamali ay kapatid niya ito sa inay. Nay, bakit mo ko iniwan basta sa pangangalaga ni Lola Soledad? Agad niyang tanong dito nang bumitaw ito mula sa pagkakayakap sa kanya. Mahabang kwento anak, ngunit mamaya ko na ikukwento sa iyo. Lolo Miroy, salamat sa paghatid mo kay Soli dito sa bahay. Kagabi pa siyang dumating. Hindi lang ako sigurado kung ikaw ang tinutukoy niya. 3 kasi kayong Gloria rito eh. Naku, salamat. Buti na lang sa bahay mo siya ng unang dumulog. Kaya nga, alam mo naman ang lugar na ito. Tahimik si Aling Gloria nang sabihin yon ni Lolo Miroy. Nagpaalam ang matanda na umuwi dahil malapit lang naman ang bahay nito. Nasa 500 metro lamang ang layo ng bahay nito at matatanaw pa nga ito mula sa kanilang kinatatayuan. Salamat ulit sa pagtanggap sa akin, Lolo. Basta bisitahin mo ako lagi. Nasa bahay lang ako. Saka kung gusto mong sumama sa akin sa sabong, puntahan mo ako sa linggo ng umaga. Masaya yon, Soli. Sige po, Lo. Pupunta po ako lagi sa bahay mo. Matapos lumisan ng matanda, ay maraming naging tanong sa kanya ang inay. Anak, hindi ko akalaing hahanapin mo ko. Ang buong akala ko'y kinamuhian mo na ako. Ang buong akala ko'y kinamuhian mo na ako, anak. Noong una, oo. Pero noong nasa tamang edad ako, napagtanto kong hindi mo naman siguro kung iniwan ng wala kang ibang dahilan, di ba? Naging malungkot ang mukha nito. Napalingon sa bintana kung saan naroon ang kanyang mga kapatid. Halika anak, ipapakilala kita sa mga kapatid mo. Opo, Nay. Pagpasok sa loob ay muling nagtago sa kwarto ang 2 niyang kapatid. Tinawag ito ng kanilang ina.
Mga anak, harapin niyo muna ang Kuya Soliman niyo. Huwag kayong mahiya sa kanya. Sumilip ang binatilyo. Pagkakuway unti-unting lumantad, sumunod dito ang dalagitang kapatid na kayokong lumapit sa kanila. Magandang umaga, Kuya. Nagmano ito sa kanya kaya nanibago siya. Magandang umaga po, Kuya. Bati ng kambal na binatilyo at dalaga. Pareho ang mga itong nagmano sa kanya. Napakamarespeto ng mga ito kaya lihim siyang natuwa. Anak, silang kapatid mong kambal sina Ino at Ina. Mga anak, siya ang Kuya Soli niyo na madalas kong kinukwento sa inyo. Tumango lamang ang mga ito. Tahimik pa rin nakayuko. Napakamahiyain niyo naman. Masaya ba kayong nakita niyo ako? Tila may takot sa mga muka. Hindi pa rin niya magawang titigan ng mga ito sa mga mata. Ngunit batid niyang napakagwapo at napakaganda ng kambal niyang kapatid. Hayaan mo muna sila, anak, ka. Naninibago lang sila sa iyo. Ngunit batid kong masaya sila na nakilala ka na nila. Opo, Nay, naiintindihan ko naman po yun. Gusto sana niyang tanungin ng ina kung bakit nito siya natiis sa tila ayos lamang na matapos ang ganong kahabang panahon. Kaso'y naunahan na siya nitong magsalita. Mga anak, Ino, Ina, dalhin niyo muna ang kuya niyo sa pastulan ng kambing nang makita niyang mga alaga nating kambing doon. Marami kayong alagang kambing, Nay? Oo anak, nasa mahigit 100. Ang dami naman. Tara Ina, Ino, isama niyo ako sa kambingan. Habang naglalakad pa niyan tanong niya sa mga ito. Tinanong niya kung anong taon na sa paaralan ngunit napag-alaman niya na hindi pala ang mga ito nag-aaral. Bakit naman hindi? Sayang ang mga taon na sa kakarapatan niyong makapag-aral. Gusto ng nanay kaso ayaw ng tatay. Ganun pa din naman daw. Dito lang din naman daw kami mamamalagi sa bahay. Anong gagawin ng tatay sa inyo? Ikukulong kayo sa bahay? Nagkatinginan ng kambal. Hindi ang mga ito sumagot. Tila ba may lihim na hindi pwedeng maibunyag. Hindi na niya yun pinansin pa. At mas lalong nawala roon ang kanyang atensyon nang makita ang napakaraming kambing na abalang kumakain ng damo. Ang dami niyong alaga . Kayo lang dalawang nag-aalaga ng mga ito. Opo kuya, araw-araw kaming nakatambay dito. Uuwi kami pagdapit hapon na. Abay sama na lamang ako sa inyo palagi. Muli na naman ang mga itong nagkatinginan na tila ba ayaw ng mga itong kasama siya. Ngunit si Ina ang mabilis na sumagot. Sige po kuya, kung gusto mong sumama sa amin, ayos lang. Siniko ito ni Ino. Nagkabulungan kaya muli na namang napakunot ang kanyang noo. Napabuntong hininga na lamang siya. Kailangan niyang makisama. Tiyak na naninibago lamang ang kambal sa kanya. Ilang sandali pa'y may naamoy siyang kakaiba. Hinanap niya ang pinagmumula ng amoy at gano'n na lamang ang pagbaligtad ng kanyang sikmura nang matagpuan ng isang kambing na wasakan tiyan. Gutay-gutay ang mga bitok at nilalangaw na yon. Sayang naman ang kambing na yon. Tiyak akong inatake yun ng aswang. Ang dami pa naman daw aswang sa lugar na ito, sabi ni Lolo Miroy. Tahimik pa rin ang kambal. Tila baliwala lamang sa mga ito ang namatay na kambing. Naisip niyang siguro ay dahil sa napakarami naman ng kambing nilang alaga, kaya ayos lamang yon. Ina, kunin mo dun sa kubo ang pala nang sa ganun ay mailibing na natin ang katawan ng patay na kambing na ito. Opo Kuya Ino, saglit lang po. Hindi pa kayo nasasayangan, Ino? Ayos lang po kuya, mabilis naman mga nakang kambing. Marami nga roon sa kubo mga alagang kambing na bagong panganak. Naku, kahit na sayang pa rin. Hindi to umimik. Pagdating ni Inay, mabilis na itong nangalkal ng lupa. Napahanga siya dahil wala pang 5 minuto ay nailibing na ng mga ito ang patay na katawan ng alaga. Nalinis nila ang kubo ng kambing. Siya mismo ang namuno dahil gustong gusto rin niya ang ganon. Pagkatapos ay tumambay na sila sa kubo. Nagkwentuhan at halos siya lamang ang nagkukwento dahil napakatipid na mga itong magsalita. Dapit hapon na nang magpasya ang kambal na umuwi sila sa bahay. Malayo pa lamang ay naririnig na ang pagtatalo ng kanilang ina at ng lalaki. Bakit kaya nag-aaway sila nanay at tatay? Hindi naman sila nag-aaway dati . Oo nga Kuya Ino, dali bilisan nyo. Baka nasaktan ni tatay si nanay. Patakbo sila habang papalapit ng bahay ngunit bigla niyang narinig ang pangalan niya sa bibig ng kanyang ina.
Natigil sila sa paglalakad nang nasa bakuran na sila ng bahay. Malinaw na nilang naririnig ang pinag-aawayan ng kanyang ina at ang bagong karelasyon nito. Sinabi ko naman sa iyo noon pa ang tungkol kay Soliman, hindi ba? Wala akong inilihim sa iyo. Sinabi mo sa akin ang tungkol sa kanya, tinanggap ko. Ngunit hindi ko sinabing pwede siyang makisama sa ating pamilya. Paano ko madiskubre niya ang lihim natin? Ikapapahamak ito ng buong angkan. Lando, maiintindihan ni Soli kung sasabihin sa kanya ng malinaw. Maiintindihan niyan lahat. Maiintindihan niya na lahing asubang tayo, na asubang ang mga kapatid niya, na asubang ka. Hindi naman natin kasalanan kung bakit tayo naging aswang. Lalo na ako, naging yanggaw lang ako kaya ako ganito. Hinawahan lang ako. Tahimik na nagkatinginan ng magkakambal, samantalang siya'y tila na estatwa sa kanyang kinatatayuan. Bumukas ang bintana, nakita niya ang pagkagulat sa mukha ng kanyang ina. Hindi nito alam na dumating na sila. Mga anak, hali kayo. Kanina pa ba kayo dumating? Pumasok kayo rito. Bakit parang natatakot kayo? Hindi po, Nay, hindi po kami natatakot. Ang totoo'y kararating lang namin 3 galing sa pastulan. Maagap na sagot ni Ino. Hindi siya tumugon. Nang pumasok ang kambal ay hinila siya ni Ina para pumasok din sa loob. Halika na, Kuya Soli. Pumasok na tayo sa loob. Baka magalit ang tatay niyo. Dito na lang ako. Ako ang dahilan ng pag-aaway nila eh. Babalik na lang ako kay Lolo Miroy. Hindi yan, Kuya. Huwag ka matakot, nandito kami ni Kuya Ino. Saka, hindi naman masama si tatay. Kung may reaksyon man siya, tiyak na katulad namin ay nagulat lang din. Kaya halika na, huwag ka nang matakot, nandito kami. Opo kuya, hindi ka namin pababayaan. Lalo na ako. Ako mismo ang didepensa sa iyo mula kay tatay. Totoo, hindi niyo ako pababayaang dalawa. Oo naman kuya, halika na. Napilitan siyang sumunod sa mga ito. Papasok pa lamang ay sinalubong agad sila ng kanilang inay. Nakatayo lamang si Mang Lando sa likod ng kanilang ina. Masama ang titig nito sa kanya. Mabilis na lumapit dito si Ino at Ina. Mano po tatay? Mano rin po tatay? Sabay abot ng mga ito ng kamay sa ama. Ayoko makipaglapit kayo sa lalaking yan. Hindi kayo magkadugo. Magkaiba kayo ng pagkatao. Maliwanag ba yun sa inyo, Ino? Ina? Lando, ano ba? Huwag kang bastos sa panganay ko. Hindi ko gusto ang inaasal mo, Lando. Hindi ka ganyan. Alam mo sa sarili mo yan. Hindi kita nakilalang bastos, Lando. Ano ba? Tay, kuya namin si Kuya Soliman. Hindi mo pwedeng ilayo siya sa amin. Ipaglalaban namin siya sa iyo dahil nag-iisa lang namin siyang kuya. Kayo lang ni Inang magkapatid Ino. Naririnig mo ba ako? Wala kayong kuya. Ang lalaking yan ay estranghero sa atin. Kaya lumayo kayo sa kanya. Paalisin niyo na siya. Hindi tayo kuya namin si Kuya Soliman. Nag-iisa namin siyang kuya kahit anong gagawin mo. Hindi kami papayag na paalisin mo rito si kuya. Huwag kayong matigas ang ulo kung ayaw niyong may masamang. Hindi nito natapos ang sinasabi nito nang makita ang itim na pulselas sa kanyang kamay. Gulat na gulat itong napayuko sa kanya kahit sinagulat din sa reaksyon nito. Bakit mayroon ka niyan? Tanong nitong nakatitig sa kanyang kamay. Yung buko ito na tila ba mataas ang pagkilala nito sa kanya, maging si Aling Gloria ay nagtaka, ganoon din ang kambal. Naalala niyang sinabi ni Lolo Miroy, ang tatay nito at mga kapatid lamang ang mayroon nito, kaya kapag nakikita ito ng mga aswang ay nilalayuan agad ang mga yon. Ngunit hindi nasabi sa kanya ng matanda na ganon. Kumain na kayo doon, dalhin niyo ang lalaking yan. Malamig na utos ni Lando. Isipin pa lang ng mga lahing aswang ang kanyang mga kasama ay tila napuno na agad ang kanyang tiyan. Wala siyang ganang kumain. Anak, pinagluto kita ng ibang pagkain. Saka may dahon ng saging dyan. Yun na munang gamitin mo sakaling hindi ka komportableng gumamit ng pinggan. Halika na kuya, kumain na tayo. Napilitan siyang sumama sa mga ito sa hapag. May nilagang itlog na 5 piraso. Iyon ang kinain niya. Alam niyang hindi na siya gugutumin nito sa magdamag. Kuya, yan lang po yung kakainin niyo. Marami naman pong kanin saka itong adobong manok. Totoong manok ito kuya. Hindi ito karne ng anuman, maraming alagang manok dito. Hindi, nabusog na kasi ako. Ang daming hinog na saging ang nakain ko kanina doon sa pastulan ng mga kambing eh. Dahilan pa niya. Napaniwala niya ang mga ito.
Pagkatapos kumain ay ang ina naman nilang nagligpit ng kanilang pinagkainan. Nakitulog siya sa kwarto ni Ino dahil ito ang lalaki, ang kanyang inang nakiusap kay Ino. Pumayag naman ito kaya dalawa sila sa kwarto nito. Alam niyang hindi ito komportable sa kanyang presensya at ganun din naman siya. Hindi siya makatulog, ngunit nagkunwari lamang siyang tulog upang hindi maging istorbo sa kapatid. Naramdaman niyang bumangon ito mga hating gabi. Madilim na kaya pilit niyang inaninag ang paligid. Hinintay niyang maaninag ito ngunit biglang bumukas ang pinto at nagulat siya nang tumalon ito roon. Sabay huhunin ng kikik. Ngayon niya napagtanto na talagang aswang, maging ang kanyang mga kapatid. Mas lalong hindi siya makatulog. Sunod-sunod ang mga itong nagtalunan. Balak sana niyang isarado ang bintana, ngunit naisip niyang may hawak nga pala siyang pangontra sa mga aswang. Hinayaan niya yun hanggang sa hindi niya naramdaman na nakatulog na siya. Nagising siya kinabukasan na parang normal lamang ang lahat. Normal na buhay pa rin. Hindi siya pinapansin ni Mang Lando ngunit hinayaan niya na yon. Ang mahalaga lang naman ay ang relasyon nilang mag-ina at ng mga kapatid. Nang makaalis si Mang Lando ay nilapitan siya ng ina. Kinausap siya nito ng masinsinan. Anak, ngayon siguro alam mo na kung bakit ako umalis at iniwan kasi yung lola. Nay, bakit ka napunta sa ganitong lugar? Sa ganitong angkan? 9 na taon ka pa lamang noon nang maramdaman kong may kakaiba sa sarili ko. Parang napakalinaw sa paningin ko ng gabi. Na kahit sa bubong na'y tumatagos. Laging tuyot ang aking lalamunan. Na kahit anong inumin ko'y hindi ako nabubusog. Hanggang sa nagising na lang ako isang gabi na tila ba may bumubulong sa akin at naguutos. Kinabukasan puno na ng dugo ang aking damit at kamay. Hindi ko alam kung anong nagawa ko. Nilihim ko yun sa lola mo kasi nahihiya ako. Duda ko na yung gawa ko. Nagpatuloy yun hanggang sa kaya kong kontrahin ng sarili ko tuwing may bumubulong sa akin na kumain ng laman at uminom ng sariwang dugo. Marami na ang nagrereklamo kaya natakot na ako na baka balang araw ay mabisto ako. Wala akong pagpipilian kundi ang lumayo. Ang iwanan ka kahit masakit. Hindi niya maiwasang maiyak na marinig ang kwento ng buhay ng kanyang ina. Sabi na nga ba niya't hindi ito aalis ng walang mabigat na dahilan. Iniisip ko lang talaga ng malalim nun kung bakit kaya mo akong iwanan, Nay. Alam kong hindi ka aalis ng walang mabigat na dahilan. Ngayon na pagtanto ko ng totoo ang aking hinala, may malaking rason sa likod ng paglisan mo. Hindi ko akalaing mangyayari ang araw na ito, anak. Napakabuti ng iyong puso. Nakuha mong intindihin ang aking sitwasyon. Walang inang kayang tiisin ng anak. Yun ang laging tinatatak ko sa aking isipan, Nay. Ngayong alam ko na ang lugar, maaari na akong bibisita sa inyo palagi. Ibig mo sabihin aalis ka rin kaagad? Iiwanan mo ko agad, anak? Nay, hindi ako tanggap ng iyong asawa, kaya hindi ako pwedeng magtagal dito. Ayos na ako nakasama kita ulit. Nalaman at nalinawan na kung bakit nagawa mo akong iwanan. Anak, mabait naman talaga si Tito Lando mo. Hindi lang siya komportable kasi hindi ka aswang kagaya namin. Kaya nga, Nay, naiintindihan ko po. Anak, gusto pa kita makasama ng matagal. Nakikiusap ako. Bigyan mo ng pagkakataon ng Tito Lando mo. Hindi ako sigurado, Nay, pero kasi ayokong maging dahilan ng away niyong mag-asawa. Anak, hahanapin ka ng mga kapatid mo. Alam mong masaya sila nang malamang may kuya sila. Tapos ngayon iiwanan mo lang pala sila. Nay, dadalaw naman ako lagi. Saka na ako magdedesisyon na mamalagi sa inyo kapag naging maayos na ang lahat. Kapag handa na akong tanggapin ng iyong asawa. Saka hindi pa naman ako aalis eh. Baka mga 1 buwan pa ako manatili rito. Wala itong nagawa sa kanyang naging desisyon. Araw yon ng linggo kaya maaga siyang nagpaalam na pumunta sa bahay ni Lolo Miroy. Gusto niya itong samahan sa daan upang kahit papaano may makausap ito nang makabawi din siya sa kabutihan nito sa kanya. Habang naglalakad sa bahay ni Lolo Miroy ay bigla na lamang nagsalita si Agul sa kanyang balikat. Nagulat pa siya sa biglang pagsulpot nito. Ano ba naman, Agul? Basta ka na lamang sumusulpot at nawawala. Bakit ngayon ka lang muling nagparamdam? Nakasubaybay ako sa iyo, syempre. Nariyan ang pamilya mo. Kaya sila muna. Ngayong may pagkakataon ako, ay saka ako muling magpaparamdam sa iyo. Ganun ba? Ibig sabihin kahit hindi kita nakikita, alam mong nangyayari sa buhay ko? Oo, nakakalungkot nga eh.
Bakit kailangan mong umalis ngayong nakita ka na ng iyong ina? E di binigyan mo na lang sila ng lungkot. Ayaw sa akin ng kanyang asawa. Ayoko maging dahilan ng kanilang pag-aaway. Sa bagay may punto ka rin naman, pero sama ako sa iyo sa pag-alis mo. Oo naman, bakit hindi? Muli itong nawala sa kanyang balikat nang makita ang matandang nakabihis at may bitbit na tandang. Nakatingin ito sa kanya. Lolo Miroy, sasamahan kita papuntang bayan. Talaga, naku masaya ito. Sige, sumama ka sa akin nang may kasama naman ako. O Pulo, nangako ko sa iyo na sasamahan kita kaya ito ko ngayon. Susubukan nating isabong itong tandang kong talisayin. Hindi pa ito nalaban May pustahan din po ba ito ng pera, Lo? Oo, sa akin naman. Malaki pusta ko na 300. Malaki na yan, Lo. Sayang kapag ganyang kalaki natalo sa sabong. Gamitin mo ang mutya ng gabi na bigay ko sa iyo sa sabong. Tiyak na panalo ang tandang ng matanda. Nagulat siya sa bigla na lamang pagsasalitang muli ng kaibigang duwende. Ikaw na naman, paano itong mutya na bigay mo gagamitin sa sabong? Ibabad mo sa bibig mo ng ilang minuto, tapos duraan mo ang bibig ng tandang. Sa ganun tiyak na panalo ang kanyang alaga. Tumango siya't dinukot sa kanyang bulsa ang bagay na yon. Lagi niya itong daladala dahil ayon sa kaibigang elemento ay magbibigay ito sa kanya ng proteksyon. Nilagay niya yun sa kanyang bibig tapos ay inalok ang matanda na siya na ang unang magbubuhat ng tandang na alaga nito. Sigurado ka ba? Mabigat ito. Naku, tandang lang ho yan, Lo. Wala yan. Sigurado ka ha? Oo naman, Lolo. Anong silbi na sumama ako sa iyo, di ba? Kundi rin naman ako mapapakinabangan. Biro pa niya. Tumawa naman ito sa kanyang naging biro. Habang naglalakad ay pasimple niyang binuksan ng tuka ng tandang. Pagkatapos ay binugahan ito ng laway. Tila sarap naman ng tandang ng lawayan niya ito sa bibig. Agad din niyang itinago ang mutya ng gabi sa kanyang bulsa. Siniguradong hindi ito mawawala. Nangangalahati pa lamang sila ng kanilang lakad. Hindi man lamang napapagod si Lolo Miroy. Halatang sanay na ito sa mahabang lakaran. Ilang sandali pa'y sa wakas ay tanaw na nila ang sabungan. Malayo pa lamang idinig na nila ang hiyawan ng mga sabungero. Ibig sabihin ay nagsasabong na. Kahit matanda na si Lolo'y mabilis pa rin ang mga hakbang nito. Mabilis silang nakarating sa sabungan at pagdating pa lamang ay isang lalaki na agad ang sumalubong sa kanila. Lolo, ilalaban mo ba yung tandang mo sa aking alaga? Abay oo naman, hindi uurong itong aking alaga. Agad nitong kinuha sa kanya ang alaga nitong tandang. Akin na to Sole. Salamat sa pagbitbit mo. Yaan mo, may balato ka rin sa akin mamaya. Kahit isang bote lang ng malamig na beer, Lolo. Matagal na akong hindi nakakainom ng malamig na beer Yun lang pala, may kasama pang isaw yan, hayaan mo. Yun, bigla akong nauhaw Relax lang, ilalaban ko muna ito. Naghintay siya sa gilid habang si Lolo Miroy ay abalang nakikipag-usap sa mga kakilala nito at mga kaibigan na kaedaran din. Ilang sandali pa'y tinawag na ito kaya kinabitan na ng tari. Isusnod na ito sa laban. Sobrang bilis na ihanin ang tandang ni Lolo Miroy. Nakita rin niyang dumukot ang matanda ng pera para yon sa pusta nito. Pagkatapos ng naging laban ng dalawang tandang sa loob ng ruweda ay kasunod naman na tandang ni Lolo Miroy. Lumapit siya ng kaunti upang masaksihan ng magiging laban. Muli na namang nagsalita si Agul sa kanyang balikat. Ngunit sa pagkakataong yun ay hindi na siya nagulat. Nasanay na siya sa matinis at maliit na boses na bigla na lamang sumusulpot at nagsasalita. Ano na naman ba yun, Agul? Wala naman, gusto ko lang ding masaksihan ng magiging laban. Alam ko namang panalo ng tandang pero mas magandang tignan habang naglalaro. Ikaw lang yata ang duwending mahilig sa sabong Sinong may sabi sa'yo? Hindi mo sila nakikita. At hindi lang duwende kundi iba pang elemento. Narito sila ngayon nakikinood sa pinagkakatuwaan ng mga tao. Talaga ba? Oo, napakarami namin dito. Mas maraming higit kaysa sa mga tao. Kinilabutan siya nang marinig yon. Ngunit sabi ni Agul ay huwag siyang matakot dahil sa hindi nakikialam ang mga elemento. Nanonood lamang sila. Biglang natuon ang atensyon niya sa naglalabang tandang. Nakita niya ang pag-atake ng kalaban sa tandang ni Lolo
Nakita niya kung paano dumulas ang tari ng kalaban sa katawan ng tandang nila. Nakita mo, dumulas ang tari ng kalaban sa tandang ng matanda. Kasi taglay ng kanyang tandang ang mutya ng gabi na binigay ko sa'yo. Oo, nakita ko agol. Napakagaling. Pwede pang ilaban ng matanda ang tandang niya, makikita mo. Mananalo pa rin yan. Hindi pa naman nananalo ang tandang niya eh. Ayun, bumaon ang tari ng tandang ng matanda. Hindi pa kaya panalo yan? Ang galing. Ayos, panalo agol. Tuwang-tuwa si Lolo Meroy na lumabas ng sabungan. Hindi nga nagkamali at muli nitong nilaban ang tandang nito. Sa ikalawang pagkakataon ay panalo na naman, kaya sobrang tuwa ng matanda. Kita mo yon, ang galing ng aking alagahan, no? Uwi ka nito nang lumapit sa kanya. Oo nga po Lolo, ang bangis nitong alaga mong tandang ah. Dahil dyan hindi tuloy ang beer, kahit 5 bote pa, kaya mo ba yon? Naku, ang sarap naman nun. Tumawa ito habang papalapit sa nagtitinda ng beer. Katabi nito ang nag-iihaw kaya umorder na rin ito ng 10 tusok ng ihaw. Ang dami naman ito Lolo. Siyempre, kakain din ako at iinom na soda. Ayos Lo, selebrasyon nito sa tagumpay ah. Abay, oo. Masaya silang kumain at uminom ng kani-kanilang inumin pagkatapos. Habang nakaupo ay biglang naitanong ni Lolo Meroy ang tungkol sa kanyang inay. Huwag mong mamasamain na, pero kasi matanda na ako, Soli. Alam ko na ang ordinaryong tao kaysa taong may tinatagong lihim. Agad niyang napagtanto kung ano ang ibig sabihin ng matanda. Alam niyang tungkol ito sa kanyang ina, sa pamilya nito. Tahimik lamang siyang nakikinig, naghihintay ng tanong ng matanda. Alam ko nga aswang ang iyong ina, ang asawa niya at ang mga kapatid mo. Kaya nga hindi po ako matanggap-tanggap ng asawa ni Nani Gloria, Lolo, kasi iba ang pagkatao ko sa kanila. Kaya hindi rin ako magtatagal dito, Lolo Meroy. Ayoko maging dahilan ng awayan nilang mag-asawa. Sabi niya sa bahay ka na lang, nang sa ganyon ay makadalaw ka rin lagi sa iyong mga kapatid at inay. Talaga po, Lo, ayos lang sa'yo kahit matagalan ako sa bahay ninyo. Wala ka bang naiwang kaanak sa pinanggalingan mo? Kung wala'y hindi ka nababalik doon, sa akin ka na lang. May mga tiyo-tiya naman kaso malayo ang loob nila sa akin. Lagi mainit ang ulo nila sa akin. Ang lola ko namatay na siya noong nakaraang taon. Sa akin ka na lang, ituring mo na lang akong pamilya mo. Kunwari ako ang tunay mong lolo. Salamat po Lolo, hindi ko akalaing makakahanap ulit ako ng bagong pamilya rito, maliban sa aking mga magulang. Ganon talaga, may mga dahilan minsan kung bakit tayo pinagtatagpo sa ibang tao. Kung bakit malapit ang loob natin sa isang tao kahit hindi naman natin kadugo. Salamat po Lolo. Masaya silang umuwi ng bahay. Hindi na siya masyadong sanay na uminom. Kaya paekis-ekis na ang daan niya sa 5 bote ng beer lamang. Wala ka pala sa akin noong panahon ko. Isang kahan ng beer kayang-kaya kong ubusin. Ihilang ang pahinga sa pagtungga. Abay grabe naman yun Lo. Buti hindi kayo nagkasakit. Ang hirap pa naman kapag kidney na ang sumuko. Naku, ewan na lang. Hindi naman, medyo malakas ako. Akalain mo yon, ilang taon din akong lasinggero nun. Dahil sa hindi matanggap ang pagkamatay, una ng aking asawa, sumunod ang aking anak. Tinuro pa nito ang nasa itaas. Nailing na lamang siya sabay tawa. Ngunit ramdam niya sa boses nito ang sugat ng nakaraan. Kahit ganoon ang kanilang lakad ay hindi niya namalayan na narating na pala nila ang bahay ni Lolo Meroy. Doon siya natulog at kinabukasan na nang umuwi sa kanila ng Nani Gloria niya. Saan ka natulog anak, kay Lolo Meroy ba? Oo Nay, pasensya na kung napag-alala ko kayo. Medyo nalasing din kasi ako sa libreng beer sa akin ni Lolo Meroy. Yun din naman ang nasa isip ko anak na doon ka nakitulog. Buti naman kung ganon, mukhang napalapit ka na talaga sa matandang yon. Opo Nay, katunayan ngayon nakapag-usap na kami. Ang sabi niya sa bahay niya ako titira, nang sa ganoon ay makadalaw pa rin ako sa inyo at sa mga kapatid ko ng madalas. Talaga anak, salamat kung ganon, hindi ka na masyadong malayo sa akin. Kahit ako, ang mga kapatid mong dadalaw sa iyo, pasensya ka na anak. Ang totoo'y kaya hindi ka matanggap ng Tito Lando mo'y dahil nahihiya siya, dahil sa katauhan na mayroon kami.
Kahit siya ayaw ang ganitong pagkatao namin. Kung may Lunas lamang ang ganitong pagkatao, ayaw din sana namin ang ganito. Tahimik lamang siyang nakatitig sa kanyang ina. Ramdam niya ang bigat na dinaramdam nito. Sino nga ba ang gusto ng ganong katauhan? Sino bang gustong maging aswang? Walang kahit na sino ang pinangarap na maging ganong nilalang na kailangan maging masama, mambiktima ng buhay sa kadiliman ng gabi, lalo na sa kabilugan ng buwan. Malungkot siyang nagligpit ng kanyang mga gamit. Hindi siya nakapagpaalam sa mga kapatid dahil nasa pastulan ng kambing ang mga ito. Ibinili na lamang niya sa ina na bisitahin siya ng mga ito sa bahay ni Lolo Miroy. Sa dami ng mga alagang hayop ng matanda, kailangan talaga nito ng katulong sa pag-aalaga. Minsan inatanong niya kung bakit sako-sako ng pali nito sa bodega, gayong hindi naman ito nagsasaka. May 5 hektarya akong palayan na sinasakahan ng 3 tao. Nagbibigay lang sila sa akin ng parte. Matanda naman na kasi ako, hindi ko na kayang magsaka pa. Ang galing naman, iba talaga kapag may malawak na lupa, no? Talagang hindi tayo magugutom pagdating ng araw. Tama ka, kaya itong lupain na mayroon ako, hindi ko ito ibebenta. Ipapamana ko ito sa nag-iisang apo kong si Zoraida. Yun po ba yung nasa bakasyon, Lolo Miroy? Siya bang tinutukoy mo na, Zoraida? Oo, kahit maldita yun mahal na mahal ko yun. Namimiss ko na nga rin Malambing din naman yun kapag may kailangan. Paano pong maldita, Lolo? Hindi ba nakikinig sa'yo yun? Hindi may sariling desisyon palagi. Nasanay kasi kung ano ang gusto niya, yun ang mangyayari. Kasalanan ko rin yata, masyado kong pinapasundan ng kanyang ugali. Siguro sobrang mahal mo kasi yun, Lolo, kaya gano'n na lamang kung pasundan mo ang ugali nito. Ay ano pa nga ba, nag-iisang apo, siya nag-iisang anak, kaya sobrang mahal na mahal ko talaga. Nasa naman pala yung mga magulang niya, Lo? Bakit sa iyo lumaki yung apo mo? Biglang naging malungkot ang mukha nito. Ilang sandali pa hindi na nito napigilang mapahagulgol. Hinaplos niya ang likod ng matanda. Humingi ng paumanhin kung may nasabi man siyang hindi maganda. Patuloy ito sa pag-iyak nang makahumay nagumpisa na itong magkuwento. Kasalanan ko ang lahat. Ako lang naman ang dapat sisihin sa lahat ng nangyari. Lolo, wag mo sisihin ang iyong sarili. Sabi mo naman hindi ba, may dahilan ng lahat ng mga nangyayari. Hindi mo naiintindihan. Nagmamahalan ng anak ko at ang lalaking nagngangalang Roy. Gusto niyang magpakasal noon dahil buntis siya. Nalaman kong asubang ang Roy na yon. Kaya hindi ako pumayag na ikasal siya. Nalaman ko rin na itinapon niya ang pulselas na dapat ay proteksyon niya sa mga asubang. Yun ay para makalapit lagi sa kanya si Roy. Nalaman ko pa na buntis siya. Kaya ang ginawa ko ay kinulong ko siya sa kanyang kwarto. Tinapos po niya yung sarili niyang buhay, Lolo? Hindi, pambihira ka namang mag-isip. Paano nabuhay si Zoraida kung nagpakamatay pala siya? Ay oo nga pala, pasensya na, Lo. Mahina talaga ako sa matematika Hindi lang sa matematika ka mo. Ayoko na nga magkwento. Sige na, Lo, huwag ka nang magalit sa akin. Anong nangyari pagkatapos? Ay, oo, ayun. Nanganak siya. Kumuha ko ng kumadrona dahil nagkaanak na siya. Hindi ko na kinulong pa sa kwarto. Akala ko kasi hindi na niya ako tatakasan. Ngunit 2 buwan pa lamang mula nang manganak siya, nahuli ko siyang hating gabi na sinundo ng lalaki. Buti na lamang naging handa ako. Kinuha ko agad ang bata at itinago. Akala ko hindi na siya tutuloy dahil sa kinuha ko ang bata. Yun pala tumuloy pa rin. Dala niya ang aming owner type na jeep. Marunong na kasi yung magmaneho dahil tinuruan ko. Kaso'y nagloko ang preno ng sasakyan. Nataon pang nasa parting bangin sila. Nahulog sila sa bangin. Kinabukasan na nang may makakita. Wala na silang buhay pareho ng matagpuan. Maaga palang naulila si Zoraida. Kawawa naman pala sila. Kung siya na hindi na lang ako naging hadlang, masaya sana ang buhay na ito. Siguro may mga kapatid si Zoraida ngayon. Siya kakatuwang ko ang Roy na yon sa mga alaga at sa mga sakahan ko. Kaso ang pangit isipin na may kasama kang asubang sa bahay. Kadiri siguro yon. Hindi nga ako makakain ng maayos nang malaman kong asubang sila nanay. Alam mo ba yun? Parang iniisip ko na ang nakahaing karne sa papag ay karne ng aswang. Ganyan din ang iisipin ng kahit na sino. Si Zoraida,
Hindi ko pa sigurado kung hindi siya magiging kagaya ng kanyang ama. Sana lang ay hindi. Nakakalungkot kung magiging isang asubang ang aking apo. Paano kung maging asubang nga siya, Lo? Ilang taon na ba si Zoraida ngayon? Sa susunod na buwan uuwi dito yun kasi kaarawan niya. Imbitado ang buong sityo. Alam mo ba itong mga aswang kapag nalaman nilang may okasyon at malaking handaan sa isang pamilya, abay sa isang iglap lamang narito na agad ang mga yon. Halos sabay-sabay at ang tatakaw kumain ng ulam. Kaya kapag kaarawan ni Zoraida, hindi isang baboy lang ang kinakate ko. 3 baboy siya kakambing. Napakagalante niyo pala, Lolo. Nag-iisang apo kaya ibinuhos ko na ang lahat ng pagmamahal ko sa kanya. Matapos ang mahabang pag-uusap at kwentuhan, halos alam na niyang lahat ang mahalagang kwento sa buhay ng matanda. Maging ang buhay niya inikwento na rin niya rito. Mas naging malapit pa nga silang lalo. Halos araw-araw silang pumupunta sa bayan upang magsabong hanggang sa matapos ang kapistahan, nasanay na rin siya sa malayong lakarin. Dumaraan lagi sila sa bukid para shortcut sa mas pinakamahaba pang lakarin. Tila hindi rin napapagod si Lolo Miroy sa paglalakad, lalo pat laging panalo ang alagang tandang nito. Huling araw na ngayon na sabong, pero pakiramdam ko'y panalo pa rin ako. Parang mas malapit ako ngayon sa kanya Hindi kaya't malapit na niya akong kunin. Napakagalante niya sa akin Ano na naman ba yan, Lo? Bakit mo naman naiisip yung ganyan? Bilisan na lang kaya natin para makarami tayo ng panalo. Pag-iiba niya ng usapan. Ayaw niya ng ganong usapan lalo pat napapalapit na sa kanyang matanda. Sinigurado pa rin niya ang panalo ang tandang nito at gabay pa rin niya si Agul na duwende. Natapos ang kapistahan na ang tagumpay ni Lolo Miroy ang nag-uwi. Walang araw ng sabong na hindi ito panalo at tila iyon ang nagbibigay ng lakas sa matanda sa kanilang paruot parito gaano man yon kalayo. Ang laki na siguro ng panalo mo, Lo? Ay nakaipon niya ng malaki, tamang-tama. Wala na tayong problema pa sa pang-ulam. Nako, maaari naman ako magtrabaho, Lolo, kung may magpapagawa kahit anong gawain. Magtatrabaho po ako para may pang-ulam tayo. Hindi na kailangan, may ipon naman ako. Tulungan mo na lang ako sa pag-aalaga ng aking mga hayop. Kapag naibenta, bibigyan kita. Hati tayo. Ay naku, abusado naman na ako niyan, sobra, Lolo. Ayoko makihati. Tinulungan mo na nga ako, magpapasuhol pa ba ako? Suliman, kailangan mong mag-ipon ng pera, binata ka. Mali mo naman at dito ka makahanap ng babaeng gusto mong pakasalan. Saka na po siguro, Lo. Anya rito. Matapos ang araw na yon ng kapistahan ay inabala na niya ang kanyang sarili sa trabaho. Mas lumusog pa ang mga alagang baboy ni Lolo Miroy nang nasa kanyang pangangalaga na yon. Isang buwan ang nakalipas, dumating si Zoraida sa bahay ni Lolo Miroy. Abala siya noon sa paglilinis ng babuyan. Nakayoko nang bigla ang gulatin ng dalaga. Lolo, surprise! Nagulat siya at kamuntikan pang mapatalon sa loob ng babuyan. Nang lingunin niya ang dalagi, nagulat din siya sa kanyang presensya. Ginulat mo naman ako, Binibini. Teka, ikaw ba si Zoraida, yung apo ni Lolo Miroy? Dumating ka na pala. Teka lang, sino ka at bakit mo ako kilala? Nasaan ang lolo ko at bakit mo suot ang polo at sombrero niya? Nakayuko ka pa naman dyan, paano kita makikilala? Ikaw nga si Zoraida. Ay siyempre, kilala na kita, lagi kang kinukwento ng lolo mo sa akin Namimiss na raw niyang maldita niyang apo. Sino ka nga, pinsan ba kita? Bakit naman ako kinukwento ng lolo sa'yo? Hindi tayo magkaanak. Hindi mo ako pinsan, malayong malayo. Kung hindi, ano pala? Tauhan ka ni Lolo Miroy? Teka, bakit ba pinapahulaan mo ako? Kibit balikat niya sabay tango ng alanganin. Parang ganun na nga siguro, katulong ako dito ni Lolo Miroy. Ha? Paano? Saan siya kukuha ng pansahod sa'yo? Hindi nga ako nagkuleyo dahil sa hindi niya kaya ang magkaroon pa kaya ng tauhan. Zoraida, apo, ikaw na ba yan? Nilingon nito ang matanda at patakbong niyakap ang lolo. Kumusta ang bakasyon mo? Kumusta ang mga pinsan mo sa kapatid ko? Masaya, Lo, ang dami nila. Samantalang ako nag-iisa. Balak sana ni Tio Noli na pag-aralin ako ng kolehiyo Anong sinabi mo sa kanila? Pumayag ka ba? Pag-iisipan ko pa, Lolo. Saka parang tinatamad na ako mag-aral. Ang tagal ko nang tumigil Baka hindi na siguro. Ay ewan ko sa'yo.
Oo nga pala, ipapakilala ko muna sa iyo si Suliman. Kasama natin siya rito sa bahay. Suliman, ito naman ang lagi kong kinukwento sa iyo, ang pinakamamahal kong apo. Kumusta, Zoraida? Lolo, saan mo namang kuweba natagpuan ng lalaking ito? Baka mamaya asubang o kriminal pala ito, ha? Grabe ka naman sa akin, Zoraida. Masakit yan sa pandinig, ah. Apo, mabait itong si Suliman sa kanya pakasipag na bata nito. Swerte ako lagi sa pera kapag lagi ko siyang kasama eh. Yan Papulo, baka naman pinipirahan ka po nito. Ano ka ba apo, masasaktan sa iyo si Soli eh. Pasensya ka na Soli. Sabi ko naman sa iyo hindi ba, maldita talaga itong apo ko. Lolo, para namang sinisiraan mo ko sa taong yan eh. Hindi apo, alam ng taong ito kung gaano kita kamahal. Sigurado ka ba Lolo, baka mamaya mas mahal mo pa ang taong yan kaysa sa akin. Ikaw talagang bata ka, mabuti pa'y pumasok ka na nga roon. Tamang-tama, nakapaghain na ako ng merienda. Halika na Soli, ikaw talagang bata ka, napakalinis mo. Oras-oras ba namang nililinis ang bahay ng baboy? Bukas nga pala darating ang mamimili ng baboy. Mag-iiwan na lang tayo ng 3 baboy para katayin sa nalalapit na debo ni Zoraida. Ibebenta na natin lahat ng mga baboy pangkatay. Sa susunod na linggo naman ay manganganak na yung 2 inahin. Tamang-tama lang yan. Lolo, hindi ka ba napapagod? May baboy, may kalabaw, may marami pang manok, may kambing pa. Matanda ka na Lolo, bawasan mo naman yung mga alaga mo. Nagpapagod ka po masyado eh. Ay kasi ikaw malaki ka na, dalaga ka na, pero kung umasta ka parang bata. Wala ka palang alam na trabaho, hindi mo man lamang yata kayang tulungan ng lolo mo. Paano kung mag-isa ka na lamang sa buhay? Narinig mo yun Lo? Bastos ang lalaking ito, walang respeto sa akin. Sinasabi ko lang naman na dapat marunong kang tumulong kay lolo. Bukas tuturuan kitang maglinis ng bahay ng baboy at kumuha ng mga kangkong para sa mga kambing. Lolo, uutusan ba naman ako? Zoraida apo, paano pala kung mamatay na ako at wala kang alam na mga trabaho? Paano ka pala apo? Lolo naman hindi ka pa mamamatay. Sasamahan mo pa ako hanggang sa makahanap ako ng taong mapapangasawa ko at mag-aalaga sa akin. Kaya nga Lo, dapat turuan mo na itong apo mo. Abay kapag wala ka na dito Lolo, ay lilisanin ko na rin tong bahay mo. Paano naman yung apo mo? Hay, umupo nga muna kayo. Magdadasal na ako para sa pagkain natin. Pagkatapos magdasal ng matanda, ay tahimik na rin silang kumain. Walang nais magbukas ng pwedeng pag-usapan, lalo't nakasimangot si Zoraida. Kinabukasan ay nagpaalam si Lolo Miroy na pupunta sa bayan dahil may bibilihin itong mga kagamitan sa kaarawan ni Zoraida. Zoraida apo, kailangan mong tulungan si Soli. Ang daming lilinisin. 4 na araw na lamang kaarawan mo na. Lolo, pagtatrabahuhin mo na ako ngayon? Apo, konting kilos lang naman yan. Tuturuan at tutulungan ka naman ni Soli eh. Kinindatan niya ito nang sabihin yon ni Lolo Miroy. Walang problema Lolo, ako pong bahala kay Zoraida. Nakasimangot ang dalaga nang iwanan ng matanda. Agad niya itong inabutan ng walis tingting. Pagkatapos ay niyayang umikot sa likuran ng bahay. Anong gagawin ko dito? Magwawalis siyempre. Halika na. Ano ba yan? Saan naman tayo magwawalis? Uunahin natin ang mga bahay ng baboy. Sunod ang sa kambing at manukan. Saka na natin linisin ang bakuran at bahay para sa nalalapit na kaarawan mo. Walang sinabing ganun si Lolo ah. Ang sabi ni Lolo, tulungan mo ako maglinis. Malinaw yun, di ba? Wala itong magawa kundi ang sumimangot na sumunod sa kanya. Pagdating sa babuyan ay suka ito ng suka dahil sa hindi kaya ang amoy at dumi ng baboy. Ano ba naman yan ang arte? Anong ang arte? Hindi ko nga kaya, kasalanan ko ba? Sige, kapag hindi mo gagawin na tulungan ako, aalis na lang ako dito. Kaysa naman ako na lamang ang kawawa sa trabaho rito. Hindi naman pwedeng sa akin lahat ng trabahong ito. Hindi rin pwedeng kay Lolo dahil matanda na yon. Pero kung talagang ganito ay talagang si Lolo pa rin ang aako ng mga trabaho kahit matanda na siya. Kahit duwal ng duwal ay tahimik pa rin itong naglilinis. Marahil ay hindi rin ito gusto na ang lolo nito ang siyang mapupunok sa trabaho. Sinunod nito lahat ng kanyang utos hanggang sa matuto na itong maglinis ng babuyan. Pagkatapos nilang linisin ng lahat ng bahay ng mga alaga ay nilinis na nila ang bahay.
Tahimik at nakasimangot pa rin si Zoraida. Alam niyang masama ang loob niya sa kanya. Pasensya na Zoraida, alam kong masama ang loob mo sa akin dahil sa ginawa kong ito. Sana lang maintindihan mo ang lahat ng ito'y ginagawa ko para lang sa'yo. Dahil ayokong maging kawawa ka kapag naiwan ka na ng iyong lolo. Masakit tanggapin pero yun ang realidad ng buhay. Lahat tayo mamamaalam. Sa edad ni lolo na sobrang tanda na, natural na mahina na rin siya. Ano, magpapasalamat na ba ako sa'yo? Isa pa yung pagiging mataray mo, Zoraida. Bala ko ring tunawin yan. Saka na kapag masipag ka na at alam mo nang maglinis ng buong paligid. Wala ka talagang hiya, Soli. Napakakapal ng mukha mo. Bakit? Para sa'yo lahat ng ginagawa ko ah. Wala akong ibang balak na masama. Para sa kabutihan mo lahat ito, Zoraida. Ang sabihin mo, gusto mong makitang kawawa ang itsura ko. Paano ka magiging kawawa dahil sa paglilinis lang kawawa ka na? Pagiging responsable at masipag yan, Zoraida. At yan ang gusto kong makita sa'yo. Napapagod na ako. Idagdag pa itong mga buto kong parang gustong bumanat. Ang sakit tuloy ng aking katawan. Dinagdagan mo pa ngayon. Ganun ba? Di magpahinga ka na dun. Ako nang bahala sa mga natitirang trabaho. Huwag na, mamaya isumbong mo pa ako kay lolo na hindi nagtatrabaho. Nako, sige na, magpahinga ka na dun. Nakikita ko naman pagod ka na. Tatawagin na lang kita mamaya kapag nakahain na ako ng tanghalian natin. Sa sinabi niyang yun ay wala itong imik na umalis. Hinayaan na lamang din niya at alam niyang masama ang loob nito sa kanya. Pagkatapos niyang magluto ng tanghalian ay naghain siya, tinawag na ang dalaga. Nakaligo na ito at nakapagbihis at hindi na nakasimangot. Salamat nga pala Kuya Soli. Napagtanto ko habang naliligo ako kanina. Kailangan ko nga pala ang ganito na matuto ako sa trabaho. Hindi ko kasi alam kung kailan ako mag-iisa. Mabuti naman at napag-isip-isip mo yan. Kailangan kasi matuto tayong tumayo sa ating mga paa, Zoraida. Hindi ka ba naaawa kay Lolo Miroy? Ang tanda na niya, ilang taon na ba siyang nagsasakripisyo sa'yo? Ikaw Soli, paano ka ba dumating sa buhay ni Lolo Miroy? Kinuwento niya sa dalaga ang lahat. Wala siyang itinago kahit ang pagiging aswang nito at ang pamilya nito hindi niya inilihim. Alam mo Kuya Soli, lagi ako nananaginip ng aswang. Ang pangit ng panaginip ko kasi ako yung aswang sa panaginip ko eh. Huwag mong pansinin yan, panaginip lang naman yan eh. Uwi ka niya sa dalaga, ngunit naalala niya ang kwento ni Lolo Miroy, ang tungkol sa ama nitong aswang. Tiyak siyang hindi nito alam ang tungkol sa ama at tiyak siyang sa mismong debo nito lalabas ang pagiging aswang ni Zoraida. Araw ng kaarawan ng dalaga, medyo nakuha na niya ang loob nito at marunong na rin itong magtrabaho. Sa araw na yun ay hindi niya ito pinagtrabaho. Bukod sa kaarawan nito'y panayareklamo ng dalaga sa mga buto nito. Buti may nakuha si Lolong kusinero, hindi ka na mahihirapan Kuya Soli. Oo, sa paglilinis lang din naman ako magaling eh. Sa pagluluto ng ulam, nako, sablay ako dyan. O siya, magpahinga ka na. Dahil mamaya lamang magsisidatingan ng mga bisita. Iniwan niya ito upang makapagtrabaho na rin siya na mga pwede niyang gawin sa labas. Tumutugtog na rin ang mga musika at kabilaan ng pono na siyang nagpapahiwatig na may malaking okasyon sa lugar. Kapag ganoon ay hindi na kailangan pang mag-imbita ng mga tao, kusa na ang mga itong pupunta. Padilim natin lang sandali pang ay nagsidatingan ng mga bisita. Napakarami na higit pa sa kanyang inaasahan, hindi rin nawala ang kanyang ina at asawa at sa gabing yon ay may napansin siyang kakaiba. Tila ba bigla na lamang nagsulputan ng mga tao na parang mga kabuti. Hindi man lamang niya nakita ang mga itong pumasok sa bakuran. Sa pagtatakay, mata man siyang nagmamatsyag at gano'n na lamang ang pagkagulat niya nang makitang isang babae. Bigla na lamang sumulpot sa harapan ng mesa. Hindi ito naglakad mula sa kung saan. Bigla na lamang niya itong nakitang nakatayo na bigla sa harapan ng mahabang mesa. Parang mga engkanto rin pala ang mga aswang eh. Bigla na lamang sumusulpot. Anya sa kanyang sarili. Hindi tuloy siya komportable sa gabing yon. Pakiramdam niya'y puro aswang lamang lahat ng bisitang dumalo. Ilang sandali pang ay nagsalita na sa mikropono ang binayaran ni Lolo Miroy para mag-organisa sa dibo ng nag-iisa nitong apo. Masigabong palakpakan ang sumalubong kay Zoraida. Napakaganda nito sa suot na pulang bestida. Tinawag pa siya para umalali rito.
Kahit na una na siyang tumanggi dahil sa nahihiya siya at hindi siya sanay na makisalamuha sa karamihan. Mabuti na lang at nakabihis na siya kanina pa. Napakatamis ng ngiti ni Zoraida habang iniaabot sa kanya ang kamay nito. Inalalayan agad niya itong umakyat sa gitna kung nasaan ang magarang silya na uupuan nito. Napakasaya ng dalaga sa gabing yon. Nakaalalay lamang di siya palagi hanggang sa mag-uwian ng mga bisita. Naiwan silang tatlo ni Lolo Miroy, parehong mga pagod. Nauna nang nagpaalam si Lolo Miroy na magpapahinga dahil pagod na rin ito. Naiwan silang dalawa ni Zoraida na nagliligpit ng mga mantel at iba pang mga gamit. Masaya ka naman ba sa kaarawan mo, Zoraida? Dalaga ka na ngayon, pwede ka nang ligawan. Masaya sana kung hindi parang binugbog itong katawan ko, kuya. Itong dalawang baga ko parang may lalabas na kung anong bagay. Gusto mo bang lagyan natin ng maanghang na langis? Nang sa gayon ay medyo kumalma. Pwede bang makisuyo, kuya? Ilang araw na ito eh. Saka parang gusto kong lumipad na parang gusto kong uminom ng sariwang dugo. Grabing biro naman niya, Zoraida. Totoo, kuya. Yan talagang nararamdaman ko ngayon. Bigla siyang nag-alala. Mukhang totoo ang hinala niya. Kinuha na lamang niya ang langis na pamunas at marahang hinaplos ang likod ng dalaga. Napakunot ang noo niya nang maramdaman ng dalawang malaking bukol. Palaki ito ng palaki. Ilang sandali pa'y narinig niyang humiyaw ng napakalakas si Zoraida. Mas lalong nagulat siya nang tumubo ang mahabang pakpak ng dalaga, pangil, kuko, at maging ang mga balahibo sa katawan. Zoraida, totoo, isa kang aswang. Galit na galit itong humarap sa kanya. Gusto siya nitong sugurin kaya mabilis siyang umalma. Gusto ko ng sariwang dugo. Kailangan ko ng sariwang dugo mo. Zoraida, ako ito si Soli. Hindi mo ba ako maalala? Huwag ka magpakontrol sa masamang nilalang na nasa katawan mo. Nang sabihin niya yun, itinitigan siya nito ng mataman. Pagkakuway lumipad na ito, lumabas sa bintana ng bahay. Napatulala na lamang siyang nakasunod ang tingin sa dalaga. Hindi alam ni Lolo Miroy na lumabas ang pagiging asubang ng apo nito ng gabi ding yon. Hindi rin niya alam kung sasabihin ba niya ito sa matanda o kung ililihim na lamang. Kahit gaano siya kapagod ay hindi siya makatulog. Nag-aalala siya sa dalaga. Paano kung may makakita o baka barilin ito o baka mahuli ito ng taong bayan. Paruot parito siya sa harapan ng pinto. Naghihintay kung kailan uuwi ang dalaga. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim ng umagang yon. Nakatulog siya sa silya sa harap ng pintuan habang nag-aabang sa pagdating ni Zoraida. Naalimpungatan siya nang marinig ang langit-ngit ng pintuan. Kuya Soliman? Diyos ko, Zoraida, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong niya. Hinawakan niyang mga kamay nito na puno ng dugo. Puno rin ng mantsa ng dugo ang damit nito at ang muka. Kuya, isa akong aswang. Paano ko sasabihin kay Lolo ito? Hindi ko kaya. Halika, linisin mo ang iyong sarili bago pa magising si Lolo. Agad niya itong dinala sa banyo. Siya na rin ang naghalongkat ng mga gamit nito. Pagkatapos magbihis ng dalagay sabay na silang nagkape. Kaya pala naiinitan ako sa pulselas na pangontra sa aswang. Teka, nasaan na nga bang pulselas mo? Hinubad ko mag-iisang linggo na. Nakakapaso ang init, saka ang init sa katawan. Tulad kaninang hinawakan mo ko para ako mapapaso. Alam mo ba ang pagkatao mo? Alam mo ba kung bakit ka nagkakaganyan? Umiling ito at wala itong alam tungkol sa kanyang pagkatao. Gusto niya itong kwentuhan ngunit hindi maaari. Hindi niya pwedeng pangunahan ng lolo nito. Napatingin siya sa pintuan ni Lolo Miroy. Nagtaka kung bakit hindi pa ito nagigising. Madalas naman ay nauna itong nagigising kaysa sa kanya. Bakit kaya hindi pa rin nagigising si Lolo Miroy? Mukhang pagod na pagod siya sa pag-aasikaso ng mga bisita mo kagabi ah. Silipin ko nga muna siya. Mabilis itong tumalima sa kwarto ng Lolo Miroy nito. Ilang sandali pa'y narinig niya itong tinatawag siya. Nagmamadali siyang tumayo at pumasok na rin sa kwarto ng matanda. Anong nangyari? Si Lolo hindi na siya magising. Nang kapain niya ang mukha ng matanda malamig na ito. Maging siya'y nagtaka. Sobrang bilis naman yata at hindi man lamang nila alam na may sakit pala ito. Bigla na lang itong namaalam sa mundo na hindi nila alam. Narinig niya ang hagulgol ng dalaga.
Nakayakap ito sa dibdib ng matanda. Haplos niya ang likod nito. Inalalayan sa sunod-sunod na mabibigat na revelasyon sa buhay. Matanda na si Lolo. Siguro nga kailangan na rin niyang magpahinga. Paano ako kuya? Paano na ako? Nandito ako, hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Talaga hindi mo ko iiwanan? Oo, hindi kita iiwanan. Nakaalalay ako lagi sa'yo. Dahil sa pangako niyang yon, ay lumakas ang loob ng dalaga. Hindi rin naman niya maatim na iwanan ito ng walang alam sa buhay. Matapos paglamayan ay inilibing agad ito. Mas lalong naging malungkot si Zoraida sa bawat araw na lumipas. Huwag ka nang malungkot, Zoraida. Ganyan talaga ang buhay sa mundo. Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala. Pinilit ko namang maging malakas kuya. Kapag kasi maaalala ko ang mga kabutihan ni Lolo sa akin noon, ang mga pag-aalaga niya sa akin, talaga nasasaktan ako. Naiintindihan ko kahit sino naman. Yung mga alagang hayop ni Lolo, paano yan? Ako nang bahala syempre kapag naibenta sa'yo pa rin ang pera. Naku, hindi ko yata matatanggap. Sa ayaw at sa gusto mo, sa'yo ang pera nun. Napakabuti mo naman. Oo nga pala, yung mga tandang panabong ni Lolo, pwede na siguro may benta yan. Hindi naman yan ginagamit eh. Huwag, magagamit pa yan. Bakit, nagsasabong ka ba? Hindi, pero minsan isinasama ako ni Lolo sa sabungan, kaya may ideya na ako. Dinig kong malapit na ang piyesta rito kaya susubukan kong isabong muli. Kibit-balikat lamang ito. Sa paglipas ng mga araw ay unti-unti na silang nasasanay sa kanilang sitwasyon. Unti-unti nang natatanggap ni Zoraida ang pagkawala ng lolo nito. Nasanay na rin siya sa kanyang pagkatao at kapag kabilugan ng buwan ay nawawala ito sa bahay. Si Soli naman ay madalas ding dumadalaw sa kanyang inay at isang araw na dumalaw siya kasama ang dalaga ay nagulat siya nang kausapin siya ng tiyo Lando niya. Patawarin mo ako, Soli. Hindi naging maganda ang trato ko sa'yo. Ngayon ay kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, pwede pa ba akong maging pangalawang ama mo? Matatanggap mo ba ang aking pagkatao? Oo naman po, tay. Tinapik siya nito sa balikat sabay yakap. Niyakap din niya ito pabalik. Mag-uumpisa tayong muli, Soli. Kung gusto mong umuwi rito, ay bukas itong bahay para sa'yo. Hindi mo na siguro, tay. Kailangan din ni Zoraida ng kasama sa bahay eh. Alam mo anak, bagay kayo. Pakasalan mo na lang kaya siya. Narinig ni Zoraida ang prangkang salita ni Mang Lando. Pinamulahan ito ng mukha at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Lihim na lamang siyang natuwa. Bakit nga ba sila pinagtagpo ng tadhana? Yun na ba ang kapalaran niya? Ang mapapaligiran at madidikit sa mga aswang. Tahimik silang parehong umuwi sa bahay ni Zoraida. Nahihiya rin siya mag-umpisa ng pakikipag-usap at tila ba nawawala ang lakas ng loob niya. Biglang naramdaman naman niya ang presensya ni Agul. Mukhang apektado kayong dalawa sa sinabi ni Mang Lando ah. Dahil pareho kayong dalawa na may gusto sa isa't isa. Ayaw lang aminin. Isa ka pa, Agul. Nilalagay mo naman ako sa kapahamakan eh. Bakit sa kapahamakan? Halata naman na mahal ka rin ng dalaga. Magtapat ka na lang naman sa kanya eh. Paano kung busted ako? Malalagyan pa ng lamat ang pagitan namin. Hindi yan, mahal ka niyan. Naghihintay lang yan na ligawan mo. Sigurado ka? Oo nga, magtapat ka na kasi sa kanya. Biglang lumingon si Zoraida kaya napahinto siya sa paglalakad. May binubulong ka ba? Yan, sabihin mo na, bilisan mo na. Pahamak ka talaga, Agul. Napakunot ang noo ni Zoraida sa kanya. Humugat naman siya ng lakas ng loob at buong tapang na pinagtapat ang damdamin sa dalaga. Nagulat siya nang aminin nito na may pagtingin din ito sa kanya. Hindi niya mawari kung gaano kasaya ang puso niya sa mga sandaling yon. Sobrang bilis ng pangyayari. Gayunpaman ay nangako siya sa dalaga na pakakasalan nito. Ngunit tumanggi ito nang alokin niya ng kasal sa simbahan. Ayaw nitong pumasok sa simbahan dahil hindi nito kaya ang init sa loob. Kaya nagdesisyon na lamang silang magpakasal sa West. Pagkatapos ng kasal ay legal silang nagkasama bilang mag-asawa. Naging responsable siya sa lahat ng bagay at natutunan rin ni Zoraida ang gawain bilang isang babae sa bahay. Mahal, unang araw ng piyesta sa ating sityo. Isasabong ko ang isa sa mga tandang. Sasama ka ba? Naku, anong tawag naman sa akin yan sa bungera? Dinawit mo pa ako sa pagiging sugarol mo eh.
ikaw nang pumunta pero magunos dili ka sa perang itataya mo. Ang hirap hanapin ng pera tapos matatalo lang sa sabong. Hindi matatalo ang alaga ni Lolo Miroy, asahan mo yan. Uwi ka niya. Sigurado siya dahil sa tangan niyang mutya ng gabi at ng gabay niyang duwende. Bitbit niya ang kanyang tandang patungo sa sabungan. Hindi inaasahang naroon din ang kanyang ama-amahan. Magsasabong ka rin, anak? Opo tay, minsan lang itong piyesta rito, sasamantalahin na natin. Sa bagay nga naman anak, manalo matalo ang mahalagay, nakikilahok tayo sa piyesta. Ngiting alanganin siya. Gusto niyang sabihin dito na hindi siya pupusta ng hindi sigurado ang panalo. Ang kaso'y baka lalabas naman siyang mayabang kapag sinabi niya yon. Nakipagtapatan sa tandang niya ang lalaking nasa kalagitnaan ng edad. Kaidaran ito ng kanyang ama-amahan. Hindi niya ito tinanggihan. Hinintay niyang kapitan ng tari ang kanyang tandang. Paalang ng bihag ang akin kung sakaling panalo, tol. Hiling sa kanya ng mananari. Oo ba, walang problema kuya, 2 paa pa. Sagot niya rito. Hindi rin nagtagal ay pumasok na sila sa ruweda. Pakiramdam pa lang niya ay sisiw na sisiw sa tandang niya ang tandang ng kalaban. Hindi siya nagkamali. Unang lipad pa lamang ay bumao na agad ang tari ng tandang niya sa kalaban nito. Pagkasalpok nito, kaya pagkababay diretsong dumapa ang kalaban. Kahit anong bilang ng sentensyador ay ayaw nitong tumayo. Nangihina na rin ito, kaya ang hatol ay panalo na ang kanyang tandang. Dahil sa madali ang laban ay naganap na lamang siya ng pangalawang pantapat. Ganon pa rin, panalo ang tandang hanggang sa 3 laban. Saka lamang siya tumigil nang umabot sa 15,000 ang kanyang panalo. Binigyan niya ang kanyang ama-amahan ng 3,000. Ang laki naman nito anak. Ayos lang tayo, walang problema. Minsan lang tayo swertehin, hindi ba? Naku, salamat anak. Ibibigay ko ito sa nanay mo. Ibili nyo ng mga kailangan nyo tay. Muli itong nagpasalamat. Matapos ang kanilang pag-uusap ay nagpaalam na rin siyang umalis. Pagdating sa bahay ay masaya niyang ibinalita sa asawang kanyang panalo. 12,000? Ang laki naman ng panalo mo, mahal. Sabi sa iyo magaling ang alaga ni Lolo. 15,000 nga sana yan, ibinigay ko lamang kay Tatay Lando ang 3,000. Naroon din siya. Buti naman at nakatulong ka sa kanila. Kahit minsan lang mahal, syempre. Maghahanda rin ako para kapag nagkaroon tayo ng anak, hindi tayo mahirapan. Alam ko naman na magiging responsable kang ama sa magiging anak natin. Syempre naman mahal, ayokong maranasan ng mga anak natin ang parehong naranasan nating dalawa na lumaki lamang sa pangangalaga ng lolo't lola. Oo nga pala no, halos pareho pala tayong nawalay sa ina't ama ng mahabang panahon. Pero bakit naman mga anak, gaano pala karami ang gusto mo? 1 dosena sana para masaya. Huwag mo nga akong binibiro ng ganyan, Suliman. Hindi ako inahing baboy. Ayos ng 3 o 4. Magiging masaya naman tayo niyan eh. Malaking pamilya na yan, hindi ba? Tumawa siya at tumayo. Ayaw din naman niyang pahirapan ng ganon kalala ang kanyang asawa. Kontento siya sa kung ilan ang ibibigay ng Panginoon sa kanila. Aalagaan at tatanggapin niya. Ano man ang magiging katauhan ng mga ito pagdating ng araw, handa siyang tanggapin yon. Patuloy din niyang pangangalagaan ang mutyang nagbibigay ng malaking swerte sa kanyang buhay. Kasama ang gabay nitong duwende. May mga bagay na hindi natin inaasahan na nakatakda para sa atin. Maging bukas tayo, maging maintindihin. Dahil lahat ay may kanya-kanyang daan na tatahakin. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyo.